Magandang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan po na muli tayo magkasama-sama dito po sa St. Paul United Methodist Church sa aming daily devotion. Araw-araw na ginagawa po, Lunes hanggang Sabado. At meron din po kaming face-to-face pag Sabado po na isang prayer covenant na ginagawa rin po simultaneously alas 6 ng umaga. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan. Salamat, Panginoon, sa panibagong lakas na taglay namin at sa biyayang panibagong buhay, O Lord, na punong-puno ng pag-asa. Lord, sa umagang ito, salamat na kami nagka-tipon-tipon muli, Panginoon. At isang pribileyo, Panginoon, na kami magkasama-sama sa ganitong panalanginan at pag-aaral ng iyong salita. Igawad mo, Panginoon, at samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayon ay matatagpuan po sa Jeremiah chapter 1, verse 9 to 10. Talatang 9 at 10. At ito po ang sinasabi. Talatang 9, pagkatapos inunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Talatang 10, ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibaksak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Ito po ang salita ng Diyos. Ang leksyonaryo po natin ngayong umaga ay karugtong ng kahapon na tungkol sa pagkakatawag ng Diyos sa kanyang mga lingkod. At sa teksto po nating binasa ngayon at kahapon, si Jeremias po ang tinawag dito sa tekstong ito. When God calls us to be a servant o lingkod, sabi nga ni Dr. Joseph kahapon, God is not looking for the smartest, strongest people. Hindi rin siya naghahanap o chinecheck kung meron kang yung iyong resume o mga list ng reference mo. But God is searching for people who are willing to obey. Importante sa Kanya ang pagsunod. It is not our ability, but our availability, not our responsibility, but responsiveness. Sa scripture o sa Biblia ay punong-puno ng mga babae at lalaki who were used powerfully by God despite of their experience or despite of their lack of experience and expertise. It is God who will empower His people for them para sila magkaroon ng isang a part of something wonderful. At ito nga ang ginawa niya kay Jeremias at sa iba nating mga propeta na ginamit ng Panginoon. At hanggang sa ngayon ay naaalala natin ang kanilang mga ginawa. Meron silang iniwang mga legacy despite of their lack of experience and expertise. Pero sa tulong ng Panginoon, sila ay nagtagumpay. Sa mga talatang binasa ko, makikita natin how God healed and empowered Jeremiah. God touched Jeremiah's mouth upang maging alulod at daluyan ng kaniyang salita. Ito po ay mababasa sa talatang 9 at sa talatang 10, pinagkalooban si Jeremiah ng Diyos
ng lakas at kapangyarihan upang matupad ang panukala ng ating Panginoon o ng ating Diyos. Ang pagtawag ng Diyos ay upang maging lingkod tayo ay isang pribilehiyo. Ngunit kadalasan sa kabila nito ay may panganib. Maaaring lingkod ng Diyos ay nagsimula sa kababaang loob, ngunit kalaunan ay nahuhulog ito sa bitag ng sariling karunungan at kapangyarihan. Ang pride o kayabangan ay hindi lamang sumisira sa isang lingkod ng Diyos. Pati ang gawaing iniatang sa Kanya ay nawawalan ng halaga sa mata ng tao at higit sa lahat sa mata ng Diyos o sa harapan ng Diyos. Huwag nating kalimutan na ang lahat ng tagumpay ay biyayang nanggaling sa Diyos. Manatili sa kababaan ng loob at umasa tayo sa biyaya ng Diyos at hindi sa tiwala sa sariling lakas natin at galing. Ang lingkod ng Diyos ay tinawag hindi upang tayo ay magmataas. At hindi rin tayo tinawag upang itaas ang ating mga sarili, kung hindi upang magpakumbaba at sumunod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon namin, linisin mo ang aming mga puso at isipan. Turuan kaming palaging manalig sa iyo at hindi sa aming mga sariling kakayanan, Panginoon. Huwag mo kaming hayaang mabulag ng aming mga tagumpay, ng aming mga tinatangkilik, na pawang kaloob lamang ng iyong awa sa amin at biyaya sa amin. Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba. Lord, tulungan mo kami na maging tapat na lingkod, na ang tanging hangad ay ang maitaas, dakilain ang iyong at walhatiin ka, O Lord. Patawarin mo kami na kadalasan, Panginoon, kami ay iyong nasusubukan. Patawarin kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Lord, narito kami ngayon, lumalapit sa iyong harapan, dinadalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok, O Lord. Ano man ang kanilang kalagayan, physically, emotionally, mentally, and spiritually, O Lord. Yakapin mo sila, Panginoon. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal at kalinga sa bawat isa sa amin. Upang, Panginoon, ito ang magbigay pag-asa sa amin. At kami ay magpatuloy, Panginoon, sa hangarin na inatang mo sa amin, Panginoon. At lagi kami magpatuloy, Panginoon, na ang buhay namin ay naka-align sa iyong panukala. Lord, again, sa umagang ito, patawarin mo kami at alam mo, Panginoon, hinihiling namin ang iyong patnubay sa buong maghapon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.